What's up guys? Ako nga pala si Renz at ang pag-uusapan natin for today's video, paano nga ba mag-file ng delayed registration ng birth certificate or birth certificate? Kung paano mo siya gustong bigkasin, ikaw na ang bahala. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kang mag-alala. Bago lang din ako. Una, kailangan mo magtungo sa Philippine Statistics Authority or mas kilala bilang PSA. Simple lang, kailangan mo lang kumuha ng birth certificate. Halimbawa, ganito ang lumabas, ibig sabihin may record ka sa PSA at wala kang problema. Kung ito naman ang lumabas, Certificate of No Birth Record, ibig sabihin wala kang birth certificate at dyan na magsisimula ang iyong journey sa pagpa-file ng late registration. At kapag nakakuha ka na ng Certificate of No Record galing sa PSA, kailangan mo namang kumuha ng No Record din galing sa Local Civil Registry Office or LCRO kung saang city or municipality ka pinanganak. At kapag nakakuha ka na ng dalawang No Record galing sa PSA at saka sa Local Civil Registry Office, kailangan mo namang kumuha nito. Certificate of Live Birth Form. Ito yung nagsisilbing birth certificate ng isang tao. Saan ba ito nakukuha? Pwede mo siyang makuha sa mga lying-in, sa ospital, at sa mismong civil registry office ng city or municipality. At pag meron ka ng Certificate of Live Birth Form, kailangan mo syempre yung fill-outan ng mga information na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan. Pero kailangan din natin ng ebidensya na magpapatunay na ikaw talaga yung isinulat mo sa birth certificate form. Ang sumunod naman natin na gagawin ay kailangan natin ng mga ebidensya na magpapatunay ng pagkakakilanlan ng ating ipaparehistro. Pag minor ang ating ipaparehistro, kailangan natin syempre ng mga ebidensya na magpapatunay ng pagkakakilanlan ng ipaparehistro natin. Una dyan, pwede tayong gumamit ng baptismal certificate. Pangalawa, pwede tayong gumamit ng school records or Form 137 ng mga bata. Pangatlo, pwede rin tayong gumamit ng immunization card or yung bakuna ng ating mga bata. At kung nasa hustong gulang na ang kapag hindi naman minor de edad ang ipaparehistro natin ng late registration, kailangan natin ng mga additional na mga evidence na magpapatunay ng pagkakakilanlan. Dahil legal age na ang ating ipaparehistro, automatic kailangan niya ng kumuha ng mga iba't ibang valid ID na magpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Pwede kang mag-present ng mga sumusunod: SSS valid ID, National ID, driver's license, at iba't iba pang mga government-issued valid ID. Ang sunod mong dapat alamin ay kung kasal ba ang magulang mo or hindi. Kasi kung kasal, kailangan mong kumuha ng marriage contract nila. Kung hindi naman, kailangan mong magdagdag ng isa pang dokumento na tinatawag na affidavit to use the surname of the father. Kapag ang bata ay 6 years old pababa, ang nanay ang pumipirma dito. Ito ang dokumento na sumasang-ayon si nanay na ipagamit yung apelyido ng tatay sa bata kahit hindi sila kasal. Kapag ang bata naman ay nasa 7 years old hanggang 17 years old, siya na ang pipirma sa affidavit to use the surname of the father. Kaya lang, kailangan ng sworn attestation na nagpapatunay na gabay ang kanyang mga magulang sa pagpirma niya sa pagsang-ayon na gamitin yung apelyido ng tatay kahit hindi kasal ang kanyang mga magulang. At kung nasa hastong gulang na ang magpaparehistro ng birth certificate, hindi niya na kailangan ng parents' consent, siya na mismo ang pipirma sa affidavit to use the surname of the father sa kanyang birth certificate. At kung nasa wastong gulang na ang magpaparehistro ng birth certificate, siya na mismo ang pipirma ng AUSF. Pagkatapos mong ma-ready ang mga bagay na kailangan nating ihanda, kailangan mong ipanotaryo ang mga documents na iyon. Yung Certificate of Live Birth Form naka-indicate sa likod, ang Delay Affidavit for Delayed Registration. Yun yung ipapanotaryo natin sa Notary Public para maging legal yung documents na yung hawak. Sana all legal. At kapag nakumpleto mo na yung mga documents na kailangan nating ihanda, kailangan mo syempreng ipanotaryo yung mga yun para maging legal documents na sila. Tapos, pag napanotaryo na natin, kailangan mo na siyang i-file sa Local Civil Registry Office kung saang city or municipality ka pinanganak. At pag na-file mo na sa Local Civil Registry Office ang iyong mga dokumento, mag-aantay ka na lang ng 3 months to hanggang 1 year para makakuha ka na ng iyong PSA birth certificate. At congratulations! Isa ka ng lehitimong tao. Charot.
At kung gusto mo ng mga ganitong klaseng content, click like and subscribe para sa ating mga susunod na video. At kung meron kayong questions regarding sa inyong mga birth certificate, comment down below at susubukan nating sagutin sa ating mga susunod na video. Hanggang sa muli!